Sapat na po ba sa iyo ang Diyos? Buo at kompleto ba ang iyong pagtitiwala sa Kanya? Ikaw ba ay umaasa sa Diyos na Siya ang namamahala, may hawak, may kontrol, pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat? Na sa Kanya nakasalalay ang lahat, ang kinabukasan mo, ang lahat ng mga mangyayari sa buhay mo sa hinaharap. Ikaw ba'y hangang-hanga sa mga katangian at kakayahan ng Diyos? May isang tao po na namuhay noong unang panahon, simpleng tao, at siya'y tinawag ng Diyos upang maging lingkod niya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Siya'y matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin ang nagpapalit sa kanila. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa mga marurunong. Ipinapaliwanag niya ang mahihiwagang bagay na mahirap intindihin. Nasa Kanya ang liwanag at nalalaman niya po kung ano ang nasa kadiliman. Ilan lamang po ito sa dahilan kung bakit po tayo magtiwala sa Diyos na Siya ay sapat na para sa ating kinabukasan. Sufisyente. At kailangan po nating maunawaan, maintindihan ito. Dahil kapag natuto po tayong magtiwala sa Diyos na Siya ay sapat na para sa ating kinabukasan, para sa mga araw sa hinaharap natin, ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Matibay na pag-asa, matatag na pananampalataya, kaya tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo susuko, hindi tayo tuluyang mababagsak dahil alam natin na ang Diyos ay sapat na sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pangangailangan sa pang-araw-araw na pagkain, inumin, kalakasan, karunungan, patnubay sa buhay, proteksyon, probisyon, lahat ay nagmumula po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami po kasi mga tao, hindi sapat sa kanila ang Diyos. Kaya mali-mali ang desisyon sa buhay. Marami mga tao rin po, hindi sapat ang Diyos sa kanilang buhay, kaya naman mali-mali ang reaksyon sa buhay. May mga tao na bumabatay lamang po doon sa mga pansarili nilang kakayahan o mga nalalaman. Bagamat mas maigi at mas mainam ang kaparaanan at karunungan, kalakasan na nagmumula sa Diyos. Dahil dito natututo rin po tayong magpakumbaba at patuloy na magpasakop sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero alam natin na ang Diyos ay sapat na para pagkatiwalaan natin sa araw ng bukas. Hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba. Dahil Siya ang nagkakaloob ng kakayahan at Siya din ang nagpapalago sa atin sa buhay espiritual. Ikaw ba ay lubusang nagtiwala o nagtitiwala sa Diyos sa araw ng bukas? Sapat na ba sa iyo ang Diyos? Nakatuon ba ang iyong atensyon sa Diyos? Kaparaanan ba ng Diyos ang iyong sinusunod o naghahanap ka pa ng ibang mga kaparaanan at hindi sapat sa iyo ang kaparaanan ng Diyos? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong salita na makapangyarihan, na Siyang nagpapalakas ng aming loob, na Siyang
nagdudulot at nag-uudyok sa amin para magtiwala sa iyo sa araw ng bukas. Ikaw po ang aming maaasahan at katiyakan sa mga araw o panahon na hindi namin alam ang mga mangyayari. Kaya ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang hiram naming buhay. Maaaring ang mga sandaling ito, matatag kami, malakas kami. Maaaring bukas, mahina kami. At kami ay balot ng takot o lungkot. Nawa, patuloy niyo po kaming patatagin at pagtibayin sa anumang mga kapagsubukan. Alam namin na ikaw lamang po ang nag-iisang solusyon sa lahat ng aming problema. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.